this has to end. Gusto niyo tong tapusin, 'di ba? Dapat magkakasama tayo dito. At I kahit agree. natin tapusin ito in our lifetime, yung sinimulan ni PRRD, kaya nating tapusin. Pero bago natin, before we can change something, we have to tell the truth about it. And the truth is, the Filipino people have been betrayed by Bongbong Marcos and Martin Romualdez, the Speaker of the House and the President of the Republic of the Philippines, have formed a very strong alliance with the terrorist organization CPP, NPA, NDF in order to destroy the Dutertes. This kahapon tumulo talagang luha ko because I know personally the father. Yeah. We worked with him. Siya po yung tumulong na magawa ang libro for research and study, yung The Wars Within na sinulat ni Phil Fortuno na tungkol po sa naging karanasan ko sa CPP, NPA, NDF as a book of study for Army officers, men and women ng Armed Forces. Siya po ang commanding general ng ginawa po yung libro na yun. Andyan, nakikita po ninyo yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, tatlong magigiting nakawal ng sandatahang lakas ng sambayan ng Pilipino. Captain Marky Alberto, Army Scout Ranger. Tatay niya po, naging Commanding General, Direct Senior, ng asawa ni Ma'am Lorraine sa PMA. Ito si Captain Alberto. Yung isa, the one that was first flash, was si Corporal Lagasi. Lagasi. Yeah. So, Tatlo yata yung mamang namatay at maraming sugatan dito. Binumbay ito, ma'am, sa isla ng Mindoro. At kausap ko yung Brigade Commander, ma'am, kagabi. Umiiyak din kasi talagang nasaktan sila dahil nga tuloy-tuloy ng score sana ng gobyerno dito, si General Raguto, PMA Class 90 at ang Brigade Commander dyan, ma'am Lorraine. Kasama natin ni General Balong Aribalo nung nasa J7 sila, ma'am Lorraine. kaya yung marami akong gustong sabihin no? Pero first of all, we honor the sacrifices of our soldiers, no? But to me, it has become a vicious cycle, no? Ito yung ginawa natin sa NTF-ELCAC under PRRD kasi ayaw na natin ito makita, ayaw na natin ito maulit, no? Ilan na naman ang naulila na pamilya dahil wala na yung kanilang head of the family, no? But of course, this could have been prevented, no? They should not have died. That's how I see it. Kasi yung binigay na Pilipinas ni PRRD kay Bongbong Marcos ay dapa na ang CPP, no? Pero ang ginawa ni Marcos, nakipag-apid sa CPP, NPA, NTF, kaya nakaka-recover sila. Itong nakikita natin na mga sakripisyo, no? Yan yung nalalaman natin. Maraming hindi natin nalalaman. Nagtatrabaho sila, no, sa all over the Philippines ngayon, bawat barangay, sa mga ginagapang talaga ng CPP, kahit sa BJMP, no? Tuloy ang recruitment. And ang nagpalakas sa kanila ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang Speaker of the House. Para saan? Para sa mga ambisyon nila, political ambitions. No? So, bakit hindi nagsasalita ang Armed Forces of the Philippines? Gusto ninyong umulit-ulit yung lampas kalahating siglong pagmamarahas ng CPP, NPA, NDF na tapanan nga natin. In fact, parang the tangent right now, no, the belief right now, which to me is very dangerous, of the AFP is now they are going to concentrate on external forces, no? So, magiging tuloy-tuloy ito. Itong ginawa ni Marcos, no, na pakikipag-apid sa CPP is a betrayal of public trust. Pero wala eh. Hindi lang yung mga sakripisyo na ganito, no, kung hindi yung mga hindi natin nakikita. Syempre yung dun sa mga kalaban na side, mga NPA, marami doon mga bata din, no? Mga kababayan natin, dun yung sinabi ni PRRD, no, kung bakit kailangan na nating tapusin ito. It's a useless war, no? Yeah. And Filipinos fighting fellow Filipinos. It's a country at war with itself, no? And for what? Because there is no political will to end the CPP, NPA, NDF. Not only that, there's not only the political will, hindi lang lacking ang political will, betrayal. Tinatraidor tayo ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, no? Agree. Ma'am, hindi ko mapigilang maluhak talaga because the father has been so close to us, lalo na sa ELCAC noon, ma'am. All-out support yan si General Alberto. Lahat ng Army CMO units, may ELCAC discussions yan. Lahat ng mga Army units on the ground, battalion, brigade, pinapabigyan niya ng pag-aaral tungkol sa CPP, NPA, NDF. At talagang tulong-tulong suporta niya, ma'am, against recruitment, no? Lalo na sa mga key areas, sa Metro Manila, pati po sa mga key cities, no? Pinapatulong niya talaga ang Philippine Army. Kaya nalulungkot kami dahil batang-bata, very promising officer, Army 1st Scout Ranger Regiment ito si Captain Alberto at ang dalawang batang mga sundalo, corporal at private pa lang, ma'am, mga nasa 6 na taon pa lang ito sa serbisyo, malaktibang may tutulong nila sa gobyerno. Nagagalit ako at nalulungkot, Ma'am Lorraine.
Kasi they don't deserve a commander-in-chief na walang pakialam, walang Yeah. damdamin. Wala, hindi ka makarinig na ako ay nagagalit na pinatay ng mga CPP, NPA, NDF sa Mindoro ang ating mga sundalo and I order the brigade commander and the AFP, turukin nyo sila. Ibalik ang katarungan at hustisya sa mga namatay na mga sundalong ito para sa kanilang pamilya at sa buong bayan. Kahit ba ganun lang yun, mga 2 minutes lang. Tarantado talaga itong presidente na to. Wala talagang damdamin kahit words of sympathy, words of declaring yung kanyang pagyakap sa sundalo. Si Pangulong Duterte kahit private, kahit corporal, pinupuntahan niya pag namamatay. Hindi mabilang na beses. Hating gabi na halos lumilipad siya papunta sa Camp Evangelista, sa ospital, sa 4th Infantry Division, sa kasagsagan ng digmaan sa Marawi. PRRD will fly out of Malacanang tonight. Kung may mga sundalong namamatay at nasusugatan, pinupuntahan niya sa Camp Evangelista while the war was raging in Marawi. Ganyan po ang Commander-in-Chief. At pinupuntahan pati ang pamilya, asawa at mga anak ng mga sundalong ito. Mabigat ba yun? Inuna pa ni Marcos ang fishing port complex sa Iloilo City. Kung pinuntahan niya ang mga isda na nabubulok, at ang nabubulok na building ng fishing port complex, pero hindi man niya lang niya mabisita ang kanyang mga sundalong namatay. Ma'am, si Inday Sara Duterte, I think, visited the wake of the army captain and the other soldiers because nagsilbi din po itong intelligence service of the armed forces ASAP chief ni Pangulong Duterte at ng kanyang army chief itong si General Alberto. Mga kababayan, Ma'am Lorraine. Buti na lang, si Vice President Inday is her father's daughter. Buti na lang naiintindihan niya yung kahalagahan ng opisina niya, no? Yung opisina niya, alam niya na hindi yan para sa sarili niya, hindi yan para magnakaw siya sa Pilipino at para gamitin ang buong bureaukrasya para masunod yung kanang ambisyon katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos at yung pinsan niyang baliw na si Martin Romualdez. So we're very grateful, no? I think more so for people like me who are in the military community, no, the importance of having the Vice President visit our men and women in uniform who have fallen in were killed in action or wounded in action, to visit them, diba? Because it gives weight to their sacrifice for country. Hindi maliit na bagay. Alam mo, Eric, mga kababayan, no, asawa ko kasi PMA-er. So, nag-second generation na yung mga anak namin, no, buti na lang mga anak ko hindi. Diyos ko. Pero yung marami kaming kasi sa amin kasi, no, sa class namin, class ng husband ko, lahat yan anak namin, anak ng isa, anak naming lahat yan. So ramdam na ramdam ko yung nangyari kay Captain Marky Alberto kasi may mga anak na kami na nasa PMA at nag-graduate na sa PMA at they are now in active service. And it's so scary, you know? It's so scary na the path that we walked when our husbands were in active service, we're walking now this path with our friends, with children in the military, no? And we know this path so well, no? We've buried so many of our friends. We've buried, and God forbid, our children, no? So this is why we fight the way we do. This is why I fight the way I do, because I want to see this end. It's not just on the other side, no? Because I keep talking about the college kids are being recruited, but it's also on the soldier, the PNP side, no? Napakarami, and even yung inosente na nandyan, like Keith Absalon. Di ba? Hindi naman siya, hindi naman siya any of that. Hindi siya NPA, hindi siya sundalo. Pero pinatay siya sa pinakakalumos talagang, I don't know what the word, kalunos-lunos na paraan. So, this has to end. The CPP, NPA, NDF has to end. PRRD gave a low-lying fruit to this drug addict president. What did he do? Pinalakas niya. Billions ang binigay. Yeah. At ma'am, 2 weeks before itong kamatayan ng mga sundalo natin, 8 NPA din ang napatay, karamihan kabataan sa Samar. 7 sa Masbate. 2 weeks time. 7 sa Masbate, 8 sa Samar. So 15. At karamihan mga batang NPA, 19, 20, 21. Na nalason din ang utak nila, mga kababayan, dahil patuloy ang recruitment. Lalo na po na ginagamit ang schools, universities, at iba't ibang sektor ng lipunan upang mag-recruit ng kabataan at gawing mga kadre upang ibuhay muli ang NPA. At ang malala, yung kanilang mga representante daw sa Kongreso ay nakakakuha ng billions of funds. Protected pa sila, ginagamit pa ang media para i-promote ang CPP, NPA, NDF para lumawak pa ang recruitment kagaya nito ni Rene Co, ni Antonio, ni Tom Chitinio, nila Brosas, nila Castro, nila Teddy Casino. Kaso-kaso pa sila sa amin, all of them ay bahagi po ng kaganapan ng pagdanap ng dugo
at walang katuturang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa kanilang baluktot at bulok na banyagang ideolohiyang ipinipilit ni Salaksa na ito ay gagawin nila para baguhin daw ang lipunan, pero ang nangyayari pinapatay at pinapalugmok nila ang ating bayan. Ma'am, si Captain Alberto at ang isang private, isang corporal na ito ay kahanay na po ng mahigit 25,000 soldiers and police killed since 1968 up to the present. And ang mga NPA na namatay sa Samar at Masbate ay bahagi na rin po ng mahigit 30,000 civilians and NPA also na namatay din sa kamay ng kapwa Pilipino. Ay hindi kami tumitigil dito. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, ang kanilang problema kung paano magmonopolyo ng poder, maging todo-todo ang paglulustay at pag-atake sa kaban ng bayan, ang pagwasak sa ating ekonomiya, buong political situation para manatili ang poder at kapangyarihan sa kanila. They don't care about the nation, about our people, Ma'am Lorraine. Yeah. And parang even as we speak now, no, kakamatay lang nila, no, sila Captain Alberto and si Corporal Lagasi, etc., no, and si Sir Oracion. Pero even as we speak, no, in the BJMP, the recruitment continues, no, and nakikita nyo yung infrastruktura para mga anak natin mamatay, di ba? Nandyan sa Kongreso, nandyan si Martin Romualdez, nandyan si Bongbong Marcos. Kahit si Lisa Marcos, naririnig ko yung pangalan niya, fund, no? Correct me if I'm wrong, pero nakakausap nila yan, Ma'am Lorraine, you're correct. You're correct about that. Dito sa Mindoro, no? Pati Akbayan, nagkasama na din, nakikisawsaw na din. Akala ko ba may ideological differences kayo? Pero nakikita ninyo, nagkakasabay-sabay lahat to screw up this nation so that our children will die young. Kawawa ang mga anak natin kung hindi natin ito tapusin ngayon. Naniniwala pa din ako na kaya natin itong tapusin in our lifetime in a few years. Pero kailangan magkakasabay tayo kasi napakarami there are so many people who are invested in keeping the status quo, na mamamatay ang mga sundalo natin, na mamamatay ang mga anak natin. Nakita niyo naman sila Reneco, nakita niyo naman sila Tonchi Tinio. Sino pa ba kasama na sila na lang ba? Hindi, kasama nila si Martin Romualdez. Inang corrupt na Speaker of the House, na ubod ng ambisyoso. Sino sa likod ni Martin Romualdez? Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos. Lisa Marcos. And all of this, I agree. Lahat ito konektado, that led to the deaths of our soldiers, no? This has to end. Gusto niyo itong tapusin, diba? Dapat magkakasama tayo dito. At kaya natin tapusin ito in our lifetime. Yung sinimulan ni PRRD, kaya nating tapusin. Pero bago natin, before we can change something, we have to tell the truth about it. And the truth is, the Filipino people have been betrayed by Bongbong Marcos and Martin Romualdez, the Speaker of the House and the President of the Republic of the Philippines, have formed a very strong alliance with the terrorist organization CPP, NPA, NDF in order to destroy the Dutertes. No, yan ang mga attack dogs nila, which is why PRRD right now is in The Hague. Marami ang nagtraidor. I agree. Ma'am, hindi ko rin maisip kung ganyan na po nakawalang pag-asa na tayo dyan, nothing is changing. Nothing will change on the character and the persona of Marcos Jr. Pero kahit pabalat bunga man lang sa kanyang Defense Secretary, no statement. Sa kanyang AFP Chief of Staff, no statement. Hindi ko alam kung ang bagong talaga na Army Chief, Commanding General na si Toto Naparente ko nag-issue na ng statement. Ang nakita ko, Kalinaw News. Kalinaw News is not the Armed Forces of the Philippines. Where is the AFP? Yeah, where is the Army? Where is the Bok Chodoro? Ang ingay-ingay mo, doon sa kiskisan at mga giri-girian na kayo rin ang nanunulsol sa South China Sea, West Philippine Sea issue. Pero bakit ang tahitahimik mo dito sa mga sundalong nagpuwis ng buhay, nagsakripisyo at ngayon ay walang boses na maririnig ng pagkukundina, pagtutuliksa, at panawagang papanagutin sa hustisya at batas itong mga teroristang grupong ito. And yet alam nyo rin, nakasama nila nandyan sa Kongreso, panay atake pa rin sa gobyerno. Kami ang inaatake nyo. Kami ang pinapantayan nyo na kami ang naninindigan kasama ng mamamayan at ng gobyernong ito. Pero saan kayo? Sa mga nagbubuwis buhay ng mga sundalong ito na namamatay, and yet ang recruiters, financiers, mga protector ay kasama nyo rin sa gobyerno ngayon ni Marcos. Alam mo Eric, mga kababayan, no? Marami kasing nakikinabang dito sa situation na ganito ng Pilipinas, kaya ito tumagal ng lampas kalahating siglo. Maraming mga politiko ang nakikinabang sa CPP, NPA, NDF. Yung kagandahan na nakikita ko dito, namumulat tayo.
At mahalaga ang kamulatan. Namumulat tayo, ganito pala tayo trinidor. Kinakaibigan pala ng mga politikong ito katulad ni Martin Romualdez at Makabayan Black na CPP, NPA, NDF. Alam nating lahat yan. At binibigyan pala na it's out there, no? You don't need to have a very complicated explanation for what's going on, no? Para makita natin